Hi Kuya Ting, good evening po. Tawagin nyo na lang po akong Rosjen from Tarlac, 27 years old. Nanonood po ako sa video nyo Kuya Ting sa YouTube. Sana ma-replyan nyo po itong mensahe ko. Nais ko po sanang humingi ng advice sa inyo Kuya tungkol sa kalagayan ko ngayon. Buntis kasi ako sa pangalawa naming anak, pero nakakalungkot din po dahil buntis din po ang bunso kong kapatid na ayon sa kanya, mister ko po ang ama sa kanyang dinadala. Sobrang sakit ko yan nung nalaman ko ang mga bagay na ito, lalo't gusto ng magulang ko ngayon na kasuhan nila ang mister ko dahil sa hindi makatarungan na pagbubuntis ng kapatid ko. O sabihin na natin na posibleng may pagpilit sa nangyari sa kanila, ayon yan sa kapatid ko dahil lasing daw siya nung mangyari ang mga yon sa kanilang dalawa. Kasama kasi sila sa trabaho sa isang kumpanya. Nagsimula ang lahat ng ito nung tinulungan ng mister ko na may pasok ng trabaho ang kapatid ko sa kumpanya nila. Nalulungkot ako ngayon Kuya Ting na may halong galit sa kapatid ko dahil base sa sinasabi ng asawa ko, inamin naman niya sa akin na nagkamali siya, pero hindi naman daw sa paraan na pinilit niya ang kapatid ko. Taliwas yan sa sinasabi ng kapatid ko. Kaya naguguluhan ako sa sitwasyon ko Kuya Ting dahil porsigido ang magulang ko na kasuhan ang mister ko. Magtatlong buwan ng buntis ang kapatid ko ngayon at malapit na rin akong mga anak. Sana mapansin mo Kuya Ting itong mensahe ko. Maraming salamat po Kuya. Okay? Ma'am Rosjen ng Tarlac, magandang araw din po sa inyo ma'am. At maraming salamat sa iyong tiwala. At bago ko sasagutin ma'am ang problema nyo na ito, sa mga gusto palang humingi ng advice, libre po ito. Maaring magmensahe lang po kayo sa account natin. Dito lang po yan sa FB na to dahil yung isang account natin hindi ko na po mabuksan. At kung magpapadala kayo ng mensahe, direct nyo na lang po sabihin ang buong pangyayari at sisikapin ko po yan na babasahin kasi hindi ako makapag-reply sa inyo minsan dahil maliban po sa pagpa-vlog natin, may iba pa po akong ginagawa. Kaya pasensya na po sa mga nag-i-inquire na hindi ko masagot kaagad lahat dahil may pagkakataon talaga na busy po talaga yung kuya nyo, okay? At huwag po kayong mag-alala patungkol sa privacy nyo kasi dito po sa atin hindi po binabanggit natin ang totoong pangalan. At siyempre hindi ko makalimutang magpasalamat sa inyong lahat ng mga taga-subaybay sa ating mga video. Maraming salamat po. At balik tayo sa usapan natin. Ma'am Rosjen, nakakalungkot nga itong nangyari sa inyo dahil kahit problema legal ito dahil may usapang kaso, ayon yan sa sinabi mo na tanging abogado lang ang may alam nito, pero try ko pong magbigay ng advice na makapagkagaan ng loob nyo at makakatulong sa iyo sa problema mo na ito. Unahin natin dito ang sinabi mong nag-umpisa ang lahat dahil sa tinulungan mo ng mister mo na may pasok ang kapatid mo. Wala akong nakitang masama dito ma'am. Dito po yan bilang isang lalaki. Doon sa nangyayari sa mister at kapatid mo ma'am, parang napaka-imposible naman na may sampilitan nga ang nangyayari dito. Kasi unang-una, doon sa sinasabi mong nakainom sila, kaya may nangyayari sa kanila, napakahaba ng proseso bago nangyayari yung claim na yon na pinilit nga siya. Kasi kung ayaw niya talaga na may mangyari sa kanila ng mister mo, bakit umabot pa sa punto na nagkalasingan pa sila? Kung tutuusin, sa umpisa pa lang sana ng pag-iinom nila, pwede naman sanang umalis na lang para maiwasan sana ang posibleng mangyari. Kaya sa part na ito, kahit alam kong mali, pero pabor ako sa asawa mo sa sinabi niya sa iyo na walang ang pamimilit na nangyayari. At dito naman sa sinabi mong magkakaso ang magulang mo sa mister mo dahil ayon sa kanila, may pamimilit nga nangyayari doon sa kapatid mo. Tingin ko ma'am, kahit hindi ako expert about sa legal na advice patungkol sa problema na ito, hindi po diyan ganun kadali lang na paniwalaan ng husgado kung wala namang matibay na basihan o sa claim na pamimilit o sabihin na natin na ginagamitan ng puwersa para mangyari yon. Kung may impluensya sa alak kaya nangyayari ang mga bagay na yon. Lalo na't nasa tamang edad na sila, itong kapatid mo at ang mister mo. Tingin ko siguro hindi mo lang nabanggit dito ma'am na may asawa din itong kapatid mo. Posibleng dahilan na lang kasi ang mga ito para pagtakpan ang sarili nila doon sa asawa niya. At dito naman sa sinabi mo ma'am na umamin ang mister mo na nagkamali siya sa'yo, pero ayon sa mister mo wala talagang pamimilit na nangyayari sa kanila. Ang pag-amin na ito ma'am ay isang sinyalis na bago talaga may mangyari sa kanila, malinaw na nagkapalooban talaga ang dalawang ito. Malapit ang loob sa dalawang ito. Kaya sigurado ako na ginusto din ito ng kapatid mo na may mangyari talaga sa kanila.
At sa hindi inaasahang pangyayari na buntis ang kapatid mo. Kaya ito na lang ang tanging paraan nila para sabihin na aksidente o may pamimilit na nangyayari para hindi ganun kasakit pagdating sa iyo na mismong kapatid mo ay iniiputan ka sa ulo. Mali mang pangyayari ito para sa akin, pero walang mangyayari sa babae o lalaki kung hindi nila ito ginusto parehas. Lalo na dumaan pa sa inuman bago ito nangyari. At ito po mapapayo ko sa inyo, ma'am. Nakikita ko na kahit hindi mo sinasabi sa mensahe mo na ito, mahal na mahal mo ang mister mo. At dahil nga sa nangyayari, nawala na ang focus mo doon sa nagawa niyang pagkakamali sa iyo, doon sa ginawa niya doon sa kapatid mo. Pero tingin ko dito, ang advice na kailangan mo dito, hindi po patungkol sa pagkakamali ng asawa mo, kung hindi patungkol sa nangyayari kung paano mo idipinsa sa magulang mo para kontrahin yung claim ng kapatid mo na napilitan siya dahil lasing siya o nagkaroon ng puwersa sa kanya. Kaya nangyari yun. Ang gagawin mo, ma'am, ganito. Usapin mo na ang magulang mo kung ito ang sadya mo sa mensahe na ito. Pakiusapan mo ang magulang mo na wag nilang ituloy ang plano nilang pagsampa ng kaso kasi unang-una kayong lahat din naman ang magiging biktima dito. Damay pa yung dalawang bata na nasa sinapupunan pa. Pakiusapan mo sila na kahit makulong pa ang asawa mo, hindi na makakatulong pa sa kalagayan nyo ngayon. Resolbahin nyo na lang ito na kayo-kayo na lang. At doon naman sa kapatid mo, pasensya na lang sa kanya dahil tingin ko, ginusto din niya to siguro. Dahil kung isipin mo, kung umabot pa ng 3 buwan ang tiyan niya, ngayon pa talaga siya nakaisip na magreklamo. Pero kung sakali naman na totoo ang pinilit siya, batas na ang humusga para sa hustisya na hinahanap niya. At sa iyo naman, ma'am, ikaw talaga ang sobrang naging biktima dito. Kung sa tingin mo na hindi karapat-dapat na ang asawa mo, may malaki ka ng dahilan ka na para iwanan mo na siya sa pagkakataong ito. Pero kung gusto mo pa naman na maayos ito, desisyon nyo pa rin, ma'am, ang masusunod. Itong akin, advice lang ito, maging guide mo lang ito sa mga future na desisyon mo para sa inyong sarili. At hanggang dito na lang po ako, ma'am. Ingatan nyo po ang inyong sarili at maraming salamat po sa inyong tiwala. Kita-kita na lang po tayo sa susunod. Paalam po.